Please turn your Bibles with me to the book of Galatians chapter 3, verses 15 to 18. Galatians 3, 15 to 18. Brethren, I speak after the manner of men, though it be but a man's covenant, yet if it be confirmed, no man disannulleth or added thereto. Now to Abraham and his seed were the promises made. He saith not, and to seeds as of many, but as of one, and to thy seed, which is Christ. And this I say, that the covenant that was confirmed before of God in Christ, the law which was 430 years after, cannot disannul, that it should make the promise of none effect. For if the inheritance be of the law, it is no more of promise. But God gave it to Abraham by promise. I pray, may the words of my mouth and the meditation of my heart be pleasing to you, O Lord, my rock and my redeemer. Amen. The unbroken promises of God. The Apostle Paul, brothers and sisters, in our text today, reminds the church that God's promises are unbreakable, that God's promises are unchanging and fulfilled in Christ. He uses the analogy of a human covenant to show that once a promise is ratified, it cannot be annulled. It cannot be altered. Now, if this is true in human agreements or contracts, how much more in the divine covenant established by God Himself? This passage, therefore, calls us to rest in the certainty of God's promises, especially the promise of salvation through faith in Christ Jesus. Tinatawag po tayo, mga kapatid, hinihikayat po tayo ng passage na ito na mamahinga, na pumalatag sa katiyakan at kasiguruhan ng mga pangako ng hindi nagbabago, mga pangako ng tapat at hindi nagsisinungaling na Diyos. Manalig tayo doon. Hindi siya nagsisinungaling eh. Tapat siya at hindi siya nagbabago, hindi nagpabago-bago. Lalo na sa kanyang mga salita. Malalig po tayo, lalong-lalo na po pagdating sa kanyang pangako na may kinalaman sa ating kaligtasan. Kapag sinabi niya nga sinimulan niya, lulubusin niya, malalig tayo na mayroon siyang kakayahang tunay na magawa yaon. Now before Paul turns to the covenant analogy in verses 15 to 18, he first declares in verse 14, as you may recall, since that was the subject of our sermon the last time we were here, that the blessing of Abraham has come to the Gentiles through our Lord Jesus, so that we might receive the promise, promised Spirit through faith. This verse sets the stage for our passage. The blessing is not material prosperity, as those who teach the prosperity gospel would have us believe, or national privilege, which was the source of Jewish pride and identity, but rather the gift of the Spirit. That's the promise to us. The gift of the Spirit, the coming of the Holy
Holy Spirit, the very presence of God dwelling in His people. Ang pagpapala po, kagaya ng ating napag-aralan na noong huli tayong nandito, lalo na sa talatang 14, ang pagpapala pong ipinangako sa atin, matapos na tayo ay sumampalataya, ay hindi pansamantala, hindi po lumilipas, kundi ang pananahan mismo ng Espiritu Santo sa loob natin, sa makatuwid. Hindi siya malayo po sa atin ng mga mananampalataya. Nananahan siya sa gitna natin, opo. Nananahan siya sa loob natin. Oh, what a privilege. Amen. Totoo po na ibinigay ng Diyos kay Abraham ang lupain ng Canaan. Gaya ng pangako niya, the land flowing with milk and honey. Meaning, a place of abundance, a place of prosperity, and of God's generous provision. Pero hindi po doon natapos ang pangako. Alam ni Abraham, at hindi siya masaya hanggat hindi nalulubos ang katuparan ng pangako. Nandun na siya, can you imagine that? Nandun na siya sa land flowing with milk and honey. Lahat ng gustuhin niya, nandun. Ang kasaganaan nandun, pero hindi siya lubos na masaya. Bakit po? Hinahanap po niya, hindi lamang yung lupain na masagana. Ang hinahanap po niya, isang malaking bagay, mas dakilang bagay, walang hanggan. Ang hinahanap po niya, ay ang tunay na tahanan kasama ng Diyos, lalo na doon sa kanyang kaharian. Kaya kahit nasa Canaan na siya, namuhay pa rin po siya na parang dayuhan at manlalakbay. Ano sabi ng Hebrews 11, 9 to 13? By faith, 9 and 10, by faith, he lived as alien in the land of promise. He was already in the land of promise. But then again, by faith, he lived as alien in the land of promise, as in a foreign land. Why? For he was looking for the city whose architect and builder is God. Mga kapatid, kung mananampalataya ka ngayon, umaasa ako't nananalangin ako na ganito rin po ang pakiramdam mo sa mundong ito. Hindi ako tuluyang komportable kahit nasa akin ang lahat dahil ang nais ko ay ang Panginoon. Nais kong in your presence there is fullness of joy, at your right hand there are pleasures evermore. Nandun pa ba yung longing na gayon? Would you still say that, it's still there, that great hunger and thirst for God? You say, whom have I in heaven but thee? There is none upon the earth I desire more than thee. You see, tayo rin po, nawa kahit binibigyan po tayo ng Diyos ng mga pagpapala dito sa lupa, trabaho, pamilya, promotion, successes, at iba pa, huwag nating isipin na ito na po ang pinakakatuparan ng kanyang pangako. Tulad ni Abraham, dapat nating ituon ang ating pananampalataya sa mas dakilang pangako, ang walang hanggang buhay at tunay na tahanan natin sa piling ng Diyos. Ang mga bagay po dito sa mundo ay pansamantala lamang, gaya ng alam ninyong lahat. Yung akala mo forever, hindi pala forever. Kasabihan ng mga kabataan, walang forever. Totoo yun. Totoo po yun. Ang mga bagay po dito sa mundo ay pansamantala lamang, pero ang pangako ng Diyos ay tiyak at walang hanggan. Now, this truth, brothers and sisters, was especially significant for
the Gentile believers in Galatia, who faced the challenge and pressure of Jewish legalists, of Judaizers, insisting that circumcision and obedience to the Mosaic law were necessary for full inclusion in God's covenant family. Such demands created confusion and insecurity, tempting them to doubt whether their faith in Christ alone was sufficient. Yet Paul's declaration cuts through that pressure. The Spirit is given through faith, not through law-keeping, and His indwelling presence is the unmistakable sign that Gentile believers are full heirs of Abraham's promise too. Ang nangyayari po kasi pagkaminsan by way of illustration, parang estudyante po ba na lumipat ng bagong school. Tanggap na siya ng admin. Pero may mga kaklase siya na nagsasabi, di ka belong dito. Kung hindi ka magdadamit, nakagaya namin. Kung hindi ka aasta, nakagaya namin. Kung hindi ka magsasalita, nakagaya namin. Kung hindi mo susundin yung rule na ipinatutupad namin, hindi ka pang dito. Pero dumating po yung principal. At ang sabi po ng principal, bahagi ka na, parte ka na ng school na to. Kasi ako mismo ang tumanggap sa iyo. Wala ka nang kailangang patunayan. Amen? Yun yung ilustrasyon. Ganon din po. Pinapaalala ni Paul sa mga Gentile believer doon sa Galatia na mismong Diyos ang nagbigay sa kanila ng Espiritu bilang ebidensya na tunay silang kabilang sa kanyang sambahayan. Wala nang ibang hinahanap pa. Madali lang. Kapatid, kaibigan, may katiyakan ka ba na nananahan sa iyo ang Espiritu Santo? Kung wala yung gayong katiyakan, palagay ko po, ang kailangan mo ay panganak na muli. Yun ang kayong kailangan. If you cannot say with all conviction and definiteness, yes, the Holy Spirit indeed dwells in me, then the message for you is you must be born again. Thus, brothers and sisters, Galatians 3:14 is both comfort and corrective. Comfort because it assures us that God Himself dwells within us, and corrective because it rebukes any teaching that reduces the gospel to external rituals or cultural conformity. The blessing of Abraham, brothers and sisters, is spiritual, it is universal. Kahit sino ka pa, pwede kang makaranas ng kanyang pagliligtas. Kahit sino ka pa, regardless kung ano nakaraan mo, pwede mong tanggapin ang Espiritu Santo. And it is secured in Christ alone. Ibig sabihin po, saan man pumunta ang mananampalataya, anuman ang kanilang nararanasan, anuman ang kanilang dinadaanan, kasama nila ang presensya ng Diyos, ng buhay na Diyos. Walang halaga po ng kayamanan ang makabibili ng ganitong intimacy sa Kanya. Hindi nabibili ang kaligtasan. At wala ring anumang bagay sa mundo ang maihahambing mo sa katiyakang ang Diyos mismo ay nananahan sa atin. No amount of wealth can ever purchase such intimacy. And no temporary thing can compare to the assurance that God Himself dwells within us. Amen? Mga kapatid, ipinapaalala po sa atin ang mga katotohanan ito na ang buhay Kristiyano ay hindi natin kayang isapamuhay
sa sarili lamang nating lakas, kundi sa kapangyarihan ng Espiritu. Kaya siya kailangang manahan sa atin. At ang Espiritu, ang patunay na mga pangako ng Diyos ay gumagawa na sa ating buhay. Kapag tayo nanghihina, kapag tayo po ay nagdududa, maaari tayong gumaling. Maaaring ipaalala natin sa ating sarili na ang presensya ng Espiritu ang nagbibigay katiyakan na ang mga pagpapala ng tipan ng Diyos ay sa atin na sa pamamagitan po ni Kristo Jesus. Alam mo ba yun? Pinagbubulay-bulay mo. Do you feel blessed because you have, for example, been forgiven? That's one of the blessings of this covenant. You have already been forgiven. Pinatawad ka na ng ating Panginoong Diyos. At hindi ka na rin iba pagkat itinuturing ka na niyang anak. Pag titignan ka niya, hindi niya nakikita ang isang kaaway. Ang nakikita niya ay isang anak. May access ka na sa presensya niya. Hindi ka na object ng kanyang galit, hindi ka na object ng kanyang puot, kundi ng kanyang mayamang kawaan, ng kanyang mayamang biyaya, at ng kanyang mayamang saganang pag-ibig. At ito pinakamasarap sa lahat. Kung ikaw ay nag-give up na sa sarili mo, binabago ka niya araw-araw. Hindi pa tapos ang Diyos sa'yo. Now moving on, let us read verse 15. Brethren, I speak after the manner of men. Though it be but a man's covenant, yet if it be confirmed, no man disannulleth or added thereto. Nagsimula po si Paul dito sa isang simpleng halimbawa mula sa pang-araw-araw na buhay. Anya, kahit sa mga tao nga kapag ang isang kasunduan o kontrata ay napirmahan na, opisyal nang naaprubahan, hindi na po ito basta-basta pwedeng baliwalain. Hindi na po ito basta-basta pwedeng baguhin. Alam natin kung gaano kabigat po, kung gaano kaseryoso ang mga ganitong kasunduan. Maaaring ito po ay kontrata sa trabaho, madidimanda ka kapag kanilabag mo yung stipulation doon sa kontrata na yun. Maaaring ito ay pangako sa kasal. Kapag ka nangako ka na, pwede kang habulin ang pinangakuan mo kung hindi mo tutuparin yung pangako mo. Marahil ito ay simpleng sumpa, panunumpa. Mahalaga po ang mga ito dahil nagbibigay ito ng katiyakan at nag-i-invite ito ng pagtitiwala. Kaya yung kontrata ginagawa dahil namamahinga ka Nagkakaroon ka ng tiwala na may mangyayari doon. Amen? Yun ang purpose doon Paul's point is very clear. If human agreements carry such weight, how much more the covenant made by God Himself? His promise to Abraham cannot be changed. It cannot be revoked. God's word is firm and His promises are unshakable. Why? Because God is unchanging. God is perfectly faithful and He is sovereign. His promises are sealed in Christ, eternal in nature, and confirmed by the Spirit dwelling in us. Ang katibayan, natuto pa rin ang Panginoong Diyos sa lahat ng pangako niya, nasa loob mo na. Siya ang nagbibigay sa iyo ng katiyakan, yung Espiritu Santo. Lahat ng ipinangako ko ay gagawin ko. If even, brothers and sisters, human contracts demand respect, how much more should we trust the covenant of God that cannot be broken? Yet how often, sadly, regrettably, yet how often do we live as if His promises were uncertain? Doubting His forgiveness, for example. Fearing we might lose His favor.
or chasing after worldly securities that fade. Minsan, mas nakakatulog ka pa ng mahimbing dahil pinangakuhan ka ni ganito't ganyan, di ba? Pakakasalan kita, magtiwala ka sa akin, ang saya mo na. Pero ang Diyos na hindi nagsisinungaling kahit kailan, hindi sumira sa pangako niya, hindi ka papanatag. Itinutuwid tayo mga kapatid nito. You see, why is it that there are times we find more comfort and peace in the promises of imperfect human beings, you see, than in the promises of God? Ang tipan po ng Diyos ay hindi marupok. Ang pangako ng Diyos ay hindi marupok. Hindi mahina, hindi nakadepende sa bago-bagong damdamin natin o kaya naman ay sa di perpektong pagsunod natin. Ito ay nakasalig lamang sa kanyang hindi nagbabagong karakter. Ang Diyos na hindi nagsisinungaling, hindi lumalabag o sumisira sa kanyang salita at nananatiling tapat kahit tayo nagkukulang, kahit tayo hindi na tapat. Because His word is firm and His promises unshakable, we are not left to live in fear or uncertainty. Instead, we are called to repent of our unbelief. Those moments when without His forgiveness, question His love. Those moments when we chase after worldly securities. We are, brothers and sisters, invited to rest in His grace, knowing that our standing before Him is not based on our performance, but on Christ's finished work. And we are empowered to live boldly in obedience, not out of anxiety, but out of confidence, because nothing in heaven or on earth can overturn what God has decreed. Mga kapatid, nakita na po natin na ang mga pangako ng Diyos ay matibay at hindi matitinag, kaya may lakas tayong mamuhay ng may pagsunod at pagtitiwala. Pero pansinin ninyo, hindi lang basta po pangako ang pinag-uusapan natin dito. Itinuturo ni Paul na ang sentro ng lahat ng ito ay si Jesus Christ. Let's read verse 16. Now to Abraham and his seed were the promises made, he saith not, and two seeds as of many, but as of one, and to thy seed, which is Christ. Paul emphasizes that the promise was spoken to Abraham and to his offspring. He carefully notes that the scripture does not say offsprings, plural, but offspring, singular, pointing directly to Christ. The fulfillment of God's covenant promise is not in a multitude of heirs, but in one, Jesus Christ. He is the true seed of Abraham, and through Him, all nations, through Him alone, all nations are blessed. Hindi po natupad ang pangako sa pamamagitan ng maraming bilang ng lahi ni Abraham o sa bansang Israel. Sa halip, natupad ito sa iisa, kay Kristo. Ibig sabihin, ang mga pagpapala po ng Diyos, hindi nakadepende sa lahi, hindi nakadepende sa nationality o pinagmulan, kundi sa pananampalataya kay Jesus. Hindi ka ba natutuwa? Alam nyo, kasabihan na isa sa mahina ang power na passport ay yung Philippine passport. Yung pasaporte ng ibang mga makakapangyarihang bansa, hindi na masyadong sinisili, pasok ka na agad. Pero pagka ang pasaporte mo ay kulay brown, pahirapan. You see. Mga kapatid, sa atin po ay hindi gayon. Kahit sino ka pa, ano man ang lahi mong pinagmulan, may pag-asa ka
para sa lahat ng mga pagpapalang espiritual na ipinangako ng ating Panginoon sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Dahil po si Kristo ang sentro ng pangako, hindi lang ito para sa Israel, kundi para sa atin, para rin po sa lahat ng klase ng tao. At sino man pong nanalig kay Kristo ay tinuturing na anak na ni Abraham. For all the promises of God in Him are yea, and in Him amen, unto the glory of God by us. Saan mo huhugutin ang takot kung alam mo ang Espiritu Santo, ang Espiritu ni Kristo ay nasa loob mo? Ang lahat daw ng pangako ng Diyos ay oo, amen, kay Kristo. Kaya ang tunay po na pagkakakilala natin ay hindi nakabatay sa dugo natin, sa pinagmula natin, kundi sa pagiging na kay Kristo natin. Ano ibig sabihin nun? Paalala yun, may warning yung kahit lumaki ka pa sa church, kahit ang buong pamilya mo, Kristiyano, kung hindi mo mararanasang personal at individual ang pagliligtas ng ating Panginoon, kung hindi mo makikita ang sarili mo na walang pag-asa personal, kung hindi mo makikita na ang tangi mong pag-asa ay ang awa ng Diyos personal, at kung hindi mo tatanggapin ang Espiritu Santo, kahit dito ka na lumaki at dito ka na tumandak, mamatay, ikaw ay hiwalay sa pag-asa na ating pinag-uusapan dito. Ikaw ba'y ligtas na? Ito ang katanungan na mahalaga mong masagot. Mga kabataan, sagutin mo ito dahil walang katiyakan, dahil bata ang edad mo, matagal ka pang mamamatay. Walang gayong katiyakan. Araw-araw may nagpapaalam sa buhay na ito. Ang tanong, ikaw ba'y handa na? Sapagkat pagkatapos itinalaga sa tao ang minsang mamatay, pagkatapos nito ay ang paghatol. Verses 17, our last two verses, 17 and 18. And this I say, that the covenant that was confirmed before of God in Christ the law, which was 430 years after, cannot disannul, that it should make the promise of none effect. For if the inheritance be of the law, it is no more of promise, but God gave it to Abraham by promise. Paul argues that the law, given for 130 years after the promise, does not annul the covenant previously ratified by God. The inheritance comes not through the law, but through promise. The law had its purpose, yes, but it was never intended to replace, it was never intended to cancel the promise of salvation by faith. God's covenant with Abraham was based on His grace, not human achievement. Alam niyo mga kapatid, maraming Kristiyano ang hirap dito sa usapin ng legalism. Iniisip po kasi nila na ang pagsunod nila sa lahat ng utos ang magbibigay sa kanila ng pabor sa Diyos o pabor ng Diyos. Pero ang talatang ito ay malinaw. Ang ating mana ay nakasiguro, ang ating mana ay tiyak dahil po sa pangako ng Diyos, hindi dahil sa ating sarili. Ang pagsunod kung gayon ay dapat bunga po ng pagpapasalamat. Hindi bunga ng takot na baka mawala sa atin ang pabor ng Diyos. Bakit ka nagsisimba? Bakit ka nandito? Bakit ka nananalangin? Bakit umaawit ng papuri? Dahil baka magalit ang Diyos. Dahil baka itigil niya ang pagpapala niya sa iyo. Wrong! Dahil hindi dyan nakabase ang kaugnayan mo sa Kanya. Dapat lahat ng ginagawa natin bunga ng puso nagpapasalamat at pusong masaya na maglingkod sa Kanya. Pagka ang puso mapagpasalamat, hindi problema ang pagsamba. Amen? Pagka punong-puno ang puso mo ng pagpapasalamat, gratitude, mayat-maya,
mamumutawi sa mga labi mo ang pagpapasalamat sa Diyos. Ito ba ang iyong karanasan? Kaya't makapaglilingkod tayo sa Diyos ng may kagalakan, mga kapatid, kung tama ang ating pag-iisip. Dahil alam natin ang pundasyon ng ating kaugnayan o relasyon sa Kanya ay ang Kanyang pangako. Hindi po ang pagiging perpekto. Kaya kahit nagkakamali tayo, nananatili ang Kanyang biyaya. Dahil doon, mas lalo tayong nagiging masaya at tapat sa paglilingkod. Hindi ka lalala, kundi lalo ka pa magtatapat out of your deep sense of gratitude. You will not abuse God's graces. If your heart is full of gratitude to Him, no, you will serve Him even more. Amen? Mapagtagumpay po ang biyaya ng Panginoon sa ating kahinaan. At dapat nating maalala, muli, binabago niya tayo araw-araw. Andun ang ating pag-asa. Babagsak ka, ibabangon kanya. Babagsak kanya, ibabangon kanyang muli. Magpatuloy ka. Huwag kang umayaw sa gitna. Panginoon, wala po akong ganang manalangin. Ano gagawin mo? Magkekay-nobela na lang. Ano gagawin mo? Maggagala. Even more na umiyak ka sa Diyos, hindi po ito normal. Kung paanong pagkawala kang ganang kumain sa pisikal, nababahala ka. Kung paanong kapag unting-unting nahuhulog ang katawan mo sa pisikal, nag-aalala ka. Ganon din sa spiritual. Kung wala kang kagana-gana sa mga bagay ng Diyos, mag-aalala ka. At hanapin mo ang kagalingang siya lang makapagbibigay. Hindi yung gagawin mong numb o walang pakiramdam ang sarili mo sa pamamagitan ng pagpupuno nito ng basura. Lalo kang mawawala ng gana. Kung bago magtanghalian, kumain ka na ng kumain ng junk food, mawawalan ka ng gana. Huwag ka na magtaka, bakit ayaw mo manalangin? Huwag ka magtaka, bakit wala kang gana-gana sumamba? Mas gustong pang punta kung saan. May problema doon. Kung ano laman ng puso natin, yun ang hahanapin natin. Kaya hindi okay ang lahat. Hindi okay ang lahat. Galatians, brothers and sisters, 3:15 to 18 teaches us that God's promises are irrevocable and are unaffected by the law. The covenant of God's grace stands firm, fulfilled in Christ, and guarantees our inheritance. The unbroken promises of God call us to rest in His faithfulness. Rejoice in Christ as a true seed and live free from the bondage of legalism. Kaya nga po nawa, kapag dumarating po ang mga pagsubok, kapag pumapasok po ang mga pagdududa sa ating puso, at kapag tinutukso tayo ng kasalanan na mawala na po ng pag-asa, tandaan natin, hindi kailanman nababali ang pangako po ng Diyos. Siya na nagsimula ng mabuting gawain sa atin ay tatapusin ito at lulubos nito. Kaya kumapit po tayo kay Kristo. Mamuhay sa kalayaan ng biyaya na may lakas ng loob na ang hindi nababaling pangako ng Diyos ang ating walang hanggang katiyakan. Si Kristo po maging sentro ng ating buhay. Hindi yung, baka magalit si pastor. O baka kung ano sabihin nila sa akin. Mali po yun eh. Dapat si Kristo ang simula't dulo ng ating pananampalataya. Amen?
Praise be to God. Let us now all stand up.